nila yung taguan kasi ano yan kumbaga gusto nila kagad yung secure agad yung pakiramdam nila pagka gano'n. So if you're looking for yung quality na makukuhanan ng crayfish, syempre Fiskada, Ale, lagay namin yung number mo para makontakan nila. Ayun, kontakin nyo lang po ako sa ating FB page, Fiskada. So dyan tayo nag-update ng mga transaction and nagtuturo din tayo dyan regarding sa crayfish farming. And kung gusto nyo mag-order, mag-contact lang po kayo sa number ko na 0963-787-7010. Lokay din lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite. Okay, so siya yung ngayon, siya yung nag-guide sa amin. We're doing our own research pero syempre we need someone with experience and dito sa Pilipinas. And kasi nakita namin siya sa vlog niya. And by the way, nagko-conduct din tayo ng seminar sa mga gusto po na matuto ng pag-aaral. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Within 20 minutes lang, naka-floating lang yan. 20 minutes. After 20 minutes... Alin pa, ulit mo nga yung Ayan, tupakali ka. Paulit mo yung Okay. Yan. Ito para So, yung crayfish, bago natin i-drop, pagdating sa farm na pagka-transfer nila, kailangan ginagawa natin itong acclimation. Ito, ina-acclimate natin Acclimatize natin yan. Para yung temperature dito is maramdaman nila, hindi sila mabigla. Gaya nito, so medyo maligamgam pa nga sa akin mas malamig doon. So para ma-adapt nila, after 20 minutes na naka-float sila, may mga butas naman, papasukan natin ng tubig. Yan. Every 5 minutes naman, kasi naramdaman na nila dyan yung temperature So bakit natin ginagawa na magpasok ng tubig or may drip method na tinatawag? Kasi, for example, ang tubig sa farm, poso o river flows. Charger. So, ang pinaka nun, para maramdaman din nila yung Okay. By the way, this is Farming with Tyron and Karen. Kasama namin ngayon si Allen. Hello po. Magandang gabi po. Si Fiskada. So, he's the famous he's the famous Fiskada, si Allen. And dalawa yun. Yung isa na interview niya before, tsaka siya, yun yung aming kinuhang as mentor and as as Allen, paliwanag mo naman yung nakita mo dito yung setup namin. If is this okay with you? Okay. Okay. So, what do you think about yung setup natin ngayon dito? Sa setup dito, sir, okay naman siya. So, sakto naman yung ng fan. Hindi naman overcrowded yung laman. And sa setup naman, which is may mga PVC, which is good kasi yan yung natural na pinaka nagiging hiding spot ng ating mga crayfish. So, kasi pag once na magdadrop tayo ng crayfish, pag i-release natin, ayan yung unang hinahanap nila, yung taguan. Kasi ano yan kumbaga gusto nila kagad yung secure agad yung pakiramdam nila pagka gano'n. So if you're looking for yung quality na makukuhanan ng crayfish, syempre Fiskada, Ale, lagay namin yung number mo para makontakan nila. Ayun, kontakin nyo lang po ako sa ating FB page, Fiskada. So dyan tayo nag-update ng mga transaction and nagtuturo din tayo dyan regarding sa crayfish farming. And kung gusto nyo mag-order, mag-contact lang po kayo sa number ko na 0963-787-7010. Lokay din lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite. Okay, so siya yung ngayon, siya yung nag-guide sa amin. We're doing our own research pero syempre we need someone with experience and dito sa Pilipinas. And kasi nakita namin siya sa vlog niya. And by the way, nagko-conduct din tayo ng seminar sa mga gusto po na matuto ng pag-aaral. Parang may nag-seminar yata sa'yo? Yes, Tatlo, no? Apat na nag-seminar. From Batangas, sir, and Taguig, Manila. So, sa mga gusto rin ng matuto at interested, visit lang po kayo sa ating FB page for inquiries. Marami pa kaming pagko-collaborate. So, we will do, because ako nakikita ko yung passion ni Allen sa crayfish.
Pero we want to go to another level. So we're preparing already. We already have 3 ponds. Ang plano ko kasi 7 ponds. Para January, February production. February, March, April. So yung Parang tuloy-tuloy yung sir. so syempre yung restaurants hindi mabibitin if you supply. Yes. So I think yun, and then binibigyan namin ng option si Allen to have one pond para sa para sa kanya. Ayun. So ayun, baka may mga magtatanong sa inyo regarding sa crayfish. So yung crayfish po, para may idea po yung mga kababayan din natin. So yung crayfish po, tinatawag din sila minsan na freshwater lobster. So napakadaling alagaan, mabilis dumami, basta tama lang po yung knowledge na matututunan nyo. So hindi sila ganun kahirap alagaan. Low cost maintenance, kaya ang daming nag-aalaga. Luzon, Visayas, Mindanao, grabe. Sobrang talagang ang deliveries mo, lahat balita ko, maabot ka ng Luzon, Visayas, sir. Mindanao eh. So lahat yan, kinikater po natin. And napakaganda ng crayfish kasi yung market niya as of now is talagang napakataas. So nakaka-enjoy pag mag-aalaga kayo. One of the reason kaya si Allen yung isa sa kinontak ko is because nakita ko, na-observe ko, he's really a fish hobbyist. So malaking bagay kasi yan, pati pagdating sa filtration. I used to have meron akong tulad na nakwento ko, I used to have a pet shop before, Fish in the City in BF Homes. So nanalo ko nung doon, 2 beses pet shop of the year. Nice. So 2003 and 2004, pero long time ago. Pero nakikita ko yung kung makikita niyo yung setup ni so you have to visit yung kanyang Facebook page. Yes sir. Yung Facebook at saka yung YouTube is Fishkada rin po. Fishkada. Yan. Check out guys. So marami kayong matututunan dyan regarding sa fish keeping, crayfish farming, and lahat ng mga pets na pwede nating alagaan. Visit nyo lang yan at marami kayong matututunan po. Why ako, bakit ko i-recommend si Allen? Number 1, because pag kayo bibili ng crayfish, siguraduhin nyo, yung titingnan nyo yung pond, titingnan nyo yung aquarium, yung water quality. Because water quality, ibig sabihin healthy yung crayfish. While hardy naman siya, matibay, but still, parang sa hipon. Kailangan hindi nila nakakain yung dumi nila, kailangan para maging healthy, para hindi ka magkaka-allergy. So that is one of the reason why I chose si Allen to be one of our mentors. So mga pang-breed dito sa kanya. I-grab ko na din po yung opportunity at gusto kong pasalamat kay sir dahil isa sa mga nagtitiwala sa atin. So maraming salamat sir, and hopefully yung mga project soon is mag-enhance pa sa higher level. So ayun. At enjoy lang natin yung hobby regardless kung ano pa yung mga pwede nyong inaalagaan dyan kahit hindi crayfish, pero enjoy nyo lang. Ayan yung pinaka napaka-importante sa lahat, yung masaya kayo sa hobby. Yan yung pinaka-importante. Para bang pagising nyo sa umaga gusto nyo chicken, sa gabi gusto nyo chicken, titingnan nyo kung maayos. So ang mga susunod, pakikita sa atin ni Allen, paano naman siya i-acclimatize, paano siya, kasi nandiyan na yan, mga 20 minutes na. So may mga butas yan, pakikita sa atin ni Allen and explain kung paano gagawin. Tupak, Romel, paki-welcome back mo nga si Romel. So dito po, meron tayong dineliver guys ng mga crayfish, and then, so mapapansin nyo, meron nakalagay dito, nasa tab sila. So, upon dun sa travel, so nagkakaroon kasi yung may ice. So, para maiwasan yung stress kapag binabiyahe. So, naka-hibernate yung mga crayfish natin. Kaya, napaka-importante na before natin sila i-release is either kung sa pond or sa mga tanks, ginagawa natin yung acclimatization. So, ito po yan. Para yung temperature bago natin sila i-release is mas maramdaman ng ating mga crayfish, hindi sila mabigla or possible ma-stress. Tsaka yung pag hindi natin kasi sila inacclimate ng maganda, nagkakaroon sila ng possible molting kapag hindi natin ginawa. So ito yung ginagawa natin dyan guys. So 20 minutes lang, naka-float lang sila dyan. After nyan maramdaman na yung temperature, kung mapapansin nyo yung tab natin may butas, pinapasukan naman natin sila ng water inside. So ito, every 5 minutes interval. So daan-daan natin pinaparamdam yung tubig sa kanila, especially yung mga gumagamit ng mga deep well at yung mga nawasa. So para maramdaman din nila yung tubig bago natin i-release at mas kampante sila ron.
kumbaga kalmado na sila dyan. Okay, yung Once na i-release. molting siguro maganda, linawin mo yung molting. Ang nangyayari kasi siya sa molting kasi crustacean siya. Yes sir. So nagpapalit siya ng balat. Yes po. So yan, pagka na-stress, posibleng mag-molting, hindi pa siya ready. So Yes, doon pinanggagalingan yung mga namamatayan. Yes, Pagka sir. yung Yes. mga... Oo. So yung crayfish, pagdating naman sa molting process, kaya nagmo-molt po yung ating mga crayfish kasi it's either lumalaki sila, nag-expand, tinatanggal nila yung mga exoskeleton. And then, minsan kapag bigla ang lamig ng temperature, yun, minsan may mga possible molting na nangyayari. So kapag once na nagmo-molt po yung ating mga crayfish, hanggat maaari hindi namin sila dinidisturb. Kasi hindi rin natin sila pwedeng tulungan na tanggalin yung pinaka-outer shell. Mas lalong delikado. Parang ano yan? Parang kuko. Yes sir. Kailangan talaga po sa nilang matanggal. matatanggal. Otherwise, masusugatan. Yes sir. Tsaka ikukos talaga ng pagkamatay ng ating mga crayfish. Kaya dapat yung natural way yung ginagawa nila. Hayaan lang natin nilang gawin yung natural way para once na ni-release nila yung pinaka-exoskeleton at nakakalas na sila dyan, mas ano sila at ease. And yung mga bagong molting naman, hanggat maaari yun sir, is tinatago sana natin sa PVC. Yeah. Kasi lalo na sa mga gantong open setup. Yun ang aatakihin. Yes. Kasi that's the time sa atake, minsan natatanggal lang yung mga Yes, sipit, sir. di ba? Pero pagka nag-mold siya, wala nang balat, yun ang tendency na pwede siyang masipit sa katawan, which pwedeng maging mamatay yung Yes ano. po. Yeah. Tsaka yung crayfish po, once na nag-molt po sila, parang jelly yan sir. Wala sila kakayanan na lumaban. Sobrang lambot ng katawan. Okay. So, kaya pag gaganon, hanggat maaari, after nila mag-molting, so nilalagay natin sa PVC. Pero usually, minsan sir, pumapasok na yun ang kusa. Okay. So, maano ko lang, ako isa sa mga nakikinabang doon sa YouTube channel ni Allen, ni Fishkada. So, I'm sure a lot of yung mga nagbi-breed ngayon, Yes. marami sa Laguna, marami sa Cavite. Because madali lang naman, hindi naman ganoon kahirap. But of course, we would like to thank you for inspiring a lot of breeders, newbie breeders like us, and beginner na magpapagrow out. Ang intention ko talaga is my intention is for food consumption. Yes sir. Yun ang that's my goal. Yung pinakamaganda talaga sir na palaganapin natin yung crayfish farming sa Pilipinas, which is pang food. Kasi marami talaga tayong matutulungan yan sir. Yeah. And bukod doon, mas ma-enjoy ng kasi sir, hindi siya yung usual na nakikita sa mga market. Yeah. So, Ang maganda dito, like, kasi kami, isa sa mga main production namin, lettuce. Yes, So yung sir. mga restaurant na binibigyan namin, sinabihan na namin sila, maganda na kayo ng menu. So Yes. sinabihan ko na sila na pwede yan, yung Louisiana style, yung Texan style, yung merong cajun pepper, yes po. iboboil. Meron din Italian kasi isa sa customer namin ng lettuce, yung Dajani, yung Calamateo, Buricelli. So, yun naman, Italian restaurant. So, ginagawa rin nilang sa Italian cuisine, meron din silang sinasama sa pasta. So, meron din naman yung mga local, yung mga sinisigang, di ba? Yan sir. Marami naman kasi sir na recipe na pwede diyang gawin. Kasi ang naririnig ko, kalimitan, nagsusupply sa mga restaurant, Chinese restaurant, Yes, yes. ganyan. Ako naman, gusto ko naman mag-focus. Sa local. Masupplyan yung mga Filipino restaurant o ng mga Filipino naman para ma-promote talaga natin Yes, yung crayfish. And siyempre tayo may pinasok, katulad niya, pinasok mo. And sigurado marami pang mga magpo-food consumption na kukuha sa'yo. That's why, highly recommended, maayos ka usap, diretso, meron pang freebies. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Salamat po sa inyo. So yan, ano pa yung mga pwede mong maibigay na tips sa amin? So, Allen? tips lang dito sir, ito, pansinin nyo dito. So, yung pagpapalit naman ng tubig sa atin regarding sa crayfish, usually ginagawa lang to every once a week. And hindi natin tinatapon lahat ng tubig. So, usually, sinasipon lang natin yung mga dumi, and then magpapalit tayo ng panibagong tubig. So, mostly, mga 20 to 30% lang ng water yung tinatanggal natin dyan. Para hindi rin sila mabiglag. So ito yung pang natin. Yes, ito yung ito. pang Yung siphon hose. pang siphon. So, ayun, ipapump nyo lang yan sir. Lahat ng mga dumi dito, ipapump nyo lang, which kapag may mga balde dyan, lalabas yung tubig and malilinis niya yan. So, ganun lang po kasimple yung sa water change. And
Sa feeding naman sir, usually ang crayfish, napakatipid sa pagkain. Ito yung nakakatawa dito kasi yung mga pagkain na like yung mga raw materials, pwede. Like yung mga carrots, kalabasa, pwede kayo magbigay niyan, mga munggo. And yung nyog, yung pinaka iniihaw yun yung pinaka best doon, bigay kayo niyan, pati super worms. And feeds. So, napakamura lang ng mga cost ng pagkain pagdating sa crayfish. Unlike sa other aquaculture and then sa agriculture na napakataas yung costing ng pagkain. I think one of the reason na isang maganda sa crayfish, unang-una, mas konti, hindi ganun kalaki yung hindi ganun kalaki yung investment. Yes po. Diba, pagka nag-shrimp farm ka, Ayun sir, malaki. so makikita mo yun, yung mga bagong technology na yun, yung mga malaking area. Technology. Tsaka, ang problema mo doon, kailangan bumili, walang tigil. Yes. Walang tigil ang bili mo ng mga fingerling. Yes po. Unlike dito, may nagbibreed, pwede, meron ka ring mga anak dyan, meron kang, ibig sabihin, pwedeng dumami. Dumami sir. Kasi ang essence ng farm namin kasi is fully sustainable. Yun. So, ibig sabihin, parang kung ano yung nandyan, pag nanganak yan, pagka meron yan pupuntahan. Like for example, ang mangyayari dyan, sa pond na gagawin natin, na nagawa na actually, lalagyan na lang. Sir. Ang mangyayari doon, yung tubig noon, pag higop noon, lalabas, hindi namin palalabasin sa yun. Sa kanal o saan. Pupunta yan doon sa mga halaman. Automatic na sir, pang sa mga Pahalaman plants. doon sa mga sili namin, sa kamote. Para hindi rin nasasayang sir. Yes. Tapos, ang eksperimentohin namin, kasi hydroponics kami, magsasample kami, baka yung mga tubig na mga namin, pwede yung ilagay namin para makabawas din kami doon sa mga Yes, pwede rin po. mga fertilizers na yan, So yun, tapos like ang isa pa sa farm namin, dapat makapashare ka kasi ang isa sa farm na namin, kami nagpo-produce ng mga sarili naming fertilizers. Tapos marami kaming stingless babies. Sige sir. Para Soon i-vlog natin. pollinator. Yes, tayo. Vlog natin soon. Pakita natin din sa mauna to Sige, sir. sa natin. But sige please kung ano pa yung pwede mong ma-share sa amin, Allen, please. So, ayun. So, pinakita na natin dito yung sa sample lang ng pag mag-water change and sa feed. Pag magpapakain din naman kayo dito, once a day feeding lang. And the rest, kailangan lang sa ganitong setup, which is, dapat ito is meron silang pinaka-cover sa exit point. Kasi ang ating mga crayfish is mga escape artists. Magagaling po silang tumakas. Ito yung isa sa mga pwede nilang daanan. Yan. Parang ganito yung Yan, para safe sila. So, para kahit kumapit sila dito, hindi sila basta-basta makakatakas sa outside, no? Lalo na yung mga nag-aalaga na nasa tabing ilog or kahit sa mga sila, may mga katabing stream, rivers, yan. May intindihan to nito pa kasi ito magaling to yung mga hindi ko alam kung dating akyat bahay lang to pero magaling siya umakyat. So alam niya na kung paano po protektahan yan. So ayan, kailangan lang may pinaka-cover sa exit point para hindi sila makatakas. Yan. Tapos yung PVC, usually sir, ito yung mga PVC laging tinatanong sa atin ano ba yung dapat na sukat ng PVC. Usually yung sukat lang naman yan is na number 2. Yun lang yung lagi natin ginagamit. At ikakat nyo lang siya ng 4 to 5 inches or at least 6. Yan, yun yung mga sukat ng natin. Hindi ba siya, pag lumaki ba siya, kasya pa rin siya doon sa... Kasya pa rin sir, pero optional. Kung gusto nyo maglagay kayo ng 3, size number 3, pwede rin po yun. Meron tayong dyan kasi meron din 90 inch dito. Yan, pwede rin po yun. Basta ang importante, meron silang pinaka-height talaga. Yan yung pinaka ng crayfish. Tsaka mukhang meron ka agad lumipat Yes. Yung malaki, kinuha niya kaagad na teritoryo. So, napansin ko dito sa setup din ni sir is meron din silang mga parang mga stone. So, maganda rin maglagay kayo ng ganyan. Tapos, kasi minsan, ang mga crayfish, lalo na mahilig manginain yan Pag lalo't gantong gabi, and kung mapapansin nyo ngayon, gabi na, naglalabasan. Yan, naglalabasan sila kasi mga nocturnal din po yung mga yan. So, maganda rin pag may mga hides ng bato, stone, driftwood, yan, mga plants, gustong-gusto po nila yan. Okay, so, bali, siguraduhin nyo na may bago tayong apat-apat bago. Kulang pa na isa doon, Romel.
Kasi 4 yan, bali 8 yan. Pagdagdag ka pa ng bahay. Okay ba yung water conditioning ko? Meron din kasi yung mga ibang media na, kasi hindi ako gumamit pa ng filter. Tapos ito, itataas ko yan dyan para yung mga hose na kababa. Dito. Yung iba, hindi sila sir nag-gaan ng test kit para malaman yung kung goods ni tubig. Aha. So, yun, pwede rin yun. Maganda talaga na para malaman din natin yung 5 ppm, ano? ano ng tubig is mas maganda gumamit din talaga ng freshwater test kit. Ang pH level is between 7 to 8.3. Yes. And then yung ppm is 550 or 500 something. Basta dito sa ganitong pag-crayfish, pag-aalaga, pag-breeze, iiwasan na natin dyan na tumaas yung ammonia. So, kaya napaka-importante ng consistent water change para at least na tatanggal or nababawasan yung ammonia level. I think isa pang may iwasan is avoid overfeeding. Yes po, isa pa po yun. So, pag magpakain, make sure lang na yung sapat lang dun sa pinaka dami ng crayfish. Kasi pag once na overfeed, yun yung number 1 na nagiging toxic sa tubig. Pag hindi na consume, malulusaw, mabubulok, and that's the time na tataas na yung ammonia level sa tubig. Yun po ang masasabi. So para din malaman natin mas accurate, I highly recommend and suggest na gumamit kayo ng freshwater test kit. Yan talaga yung isa sa mga dapat na i-investan nyo din. Kasi usually yung iba lagi tinatanong nila kung bakit namamatay yung mga crayfish. Pakita natin yung isang kinuha natin kay Allen. I got the trio na 5 inches, no? Yes po. So, yan. So, pag marunong ka nang umawak, ba? Maganda rin ma-experience mo masipit. So, ipakita mo ngayon, yung lalaki, ano? Ayun. Uy! Naku. Ayan, malaki. Nauna pa. Sa yung fish net natin. Fish net. So, yan. Pakikita na rin ni Allen ang yung paghuli. Sige. Yan. Fish net lang natin sila. Or pwede kayong gumamit ng mga tong para hindi kayo masipit. Pero hindi maganda, masipit si Tupac talaga. So, okay. Kita nyo, ang lakas. Diba? Ayan ganda Ito yung quality ng pakita nyo yung magandang quality na makukuha nyo kay Allen Fishcada. Okay? So, super high quality. So, yan yung yan yung mga gusto nyong kuhanan. Tapos matuturuan kayo ng tama because makikita nyo naman yung kanyang fish store, yung kanyang breeding malilinis talaga yung tubig. So nakasisigurado kayo na healthy. So that is one thing, no? Yes, I think one thing na pwede nyong asahan kay Tsaka yun sir, kapag once na umorder or bibisita sa atin, yung tips talaga number 1 lagi natin pinaprovide sa ating mga kahabi din. Kasi para at least mayroon na silang knowledge na matututunan sa atin bago mag-start ng pag-aalaga ng fish. Para apat sila. So yung isang 4 dito. Pwede ba tayo mag-sample na ng pakakawala natin? Sige, sir, pwede. Allen? Pakita mo kung paano siya mag-release. So this is now more or less mga 30 minutes. Yes po. So ito na po sila, acclimate na natin from mula doon kanina sa pagdating. So ganito lang sir. Open lang natin yung tab and then dahan-dahanin na lang sila i-release. Sila bahala na po dyan na maghanap ng kanilang mga heights. Tawag nila dyan sa Australia at sa Amerika, FOB, fresh off the boat. So para yan yung mga galing sa probinsya. Yan. Sila na bahala maghahanap ng dyan. May pasok agad sila, meron nakatago. So Sila na bahala maghahanap ng heights. Pero suggest ko din na kapag sa ganitong setup, mas maganda rin po talaga sir, marami tayong hides na pasobra. Kung halimbawa dito sila is 12 pieces,
hanggat maaari gawin natin 15. Para yung iba may mga chance na maka-exit dun sa ibang bahay. Okay. Para at least may extra ano po sila tataguan. So dito sa ganitong setup, usually yung mortality at yung nangyayari dito is which is number 1 yung bullying. Kasi napaka-territorial po ng ating mga crayfish. That's why naglalagay tayo ng mga hides and may pasobra para maiwasan yung time na mako-corner sila. Kasi minsan kahit may nakalagay na, kita nyo kanina, di ba? Oo. May laman na sa loob ng PVC, pumapasok pa yung ibang crayfish. So para maiwasan yon, additional hides na lang ang lalagay natin dito. Okay. So yung kuha ka pa ng ano, bigyan mo pa ng dalawa to. Tapos ito, bigyan mo pa ng dalawa. So bumili na ako ng malaki na PVC, isang 2, isang 3. Kasi katwat mo na lang po. Doon sa dalawa naman. Hindi na kailangan itali lahat. Kahit hindi na po sir, kahit hindi nyo na po itawin. Sige. Ang ano ko is parang nag-advance, no? Yung the more na approach ko, parang ngayon is like parang 2-3 months na ako because of the setup. So and then the more knowledge, panoorin niyo yung ano, yung basta panoorin niyo yung Fishkada, yung sa YouTube. Ang dami niyo matututunan. Tapos ito, yung malalaki, i-release na rin natin mamaya. So all in all, we now have 30 plus breeders. And sa nakikita mo, Allen, anong tingin mo yung Grace Forest Farm nating ano, aqua culture? Yes po. Aquatic farm? Yes. So, meron ba tayong future na nakikita? Malaking-malaki sir. Kasi ito sa mga manonood dyan sir, no, kung mapapansin niyo po dito, napakasimple lang ng setup guys. Tignan niyo, mga naka-storage box. So, yung crayfish kasi, mas maganda yung kung ano yung resources na meron kayo sa mga bahay niyo. Pwede yun. Basta sure nyo lang na may mga cover sila na hindi sila makakatakas. And dito sa ganitong klase ng setup like this one is pwede na kayo makapag-breed dito, makapagparami. So, ito I think mabibili nyo lang sa mga shopping center na magkano lang siya. Napakamura lang ng mga ganyang klase. And dito, makakapagparaming na kayo. So, pwede na kayo mag-start. Regardless, kahit sa mga condo, pwede yun sir. Condo, nasa mga residential, barangays, kung anong area nyo, kahit nasa rooftop, which is same nung sa akin. And kung may mga area kayo na malalaki, na pwede yung top yard. Top yard, yes, yun yung kanyang top so, yard. kung may mga area kayo na malalaki na pwede nyo i-convert sa crayfish farming, napakaganda po niya. So, pwede nyo pagsimulan yung pag-aalaga at pag-breed ng crayfish. Kasi napakalaking tulong din po niyan. At masarap yung lasa. Masarap. Ako, nakatikim ako nito sa Taiwan at saka sa China. Long time ago. So, now I'm looking forward. Gusto ko nga kainin yung Buttered garlic number 1. Kaya lang ang problema ko kasi hobbyist ako, fish hobbyist dati. So kaya nga ako very excited and I really love taking care of fish. Mga animals pero particularly lalong-lalo na isang pinaka-favorite ko fish. Okay. Yung mga yan sa mga water. So that's why I'm excited. I'm excited and we're excited to learn. We're excited to learn from you, from and yeah, I think ang dami natin na-cover ngayon. Yes, sir. Yes, I think we almost covered yung pang-beginner's guide ng yung newbie setup and everything. So, Allen, thank you very much. Pinuntahan mo kami dito sa aming San Valley. And thank you very much sa mga pagsagot mo sa text namin. Yes, po. So, siguro, this is it. So, siguro, paalam ka na. And then, if you can also promote your channel and your top yard and your breeding, first of all, again, thank you po kay sir at it's my privilege na makabisita sa kanyang house and ma-deliver yung ating mga crayfish na in-order niya. And sa mga nagpaplano at gusto mag-alaga ng crayfish, kung kayo may mga backyard area na pwede nyo i-convert sa crayfish farming. So, bisitahin nyo lang po yung ating YouTube channel, which is yung Fishkada, yung ating FB page. Check nyo po yan. Diyan tayo nag-update ng mga regardless sa crayfish farming at lahat ng mga pwede nyo matutunan. Lahat ng mga transaction, online, walk-ins. Diyan natin pinupost yan. So, located lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite and pwede kayo magbisita. Mag-walk-in and order po through online. Yes, so, it's very convenient. So, sa mga gusto pang matuto,
check nyo lang po yung ating YouTube And channel. then again, Para sa- iulit mo yung number, baka nakalimutan mo At na. yung contact number po natin sa mga transaction na gusto nyo i-avail, contact nyo lang po ako sa 0963-787-7010 for more details. Okay, so yan. Sige po. So I think ang dami namin na cover. And I think we can do, pwede mo naman i-shoot yung sa farm. Yes, yes. Tapos paano tayo magpapakula, yung mga pwede natin mga collaborations na we can do. Okay? So, abangan nyo yun soon. Pag pumunta tayo sa mismong farm, sir. Yes, para for mas sure. makita nyo talaga yung gagawin natin ano doon, yung pag-release lahat, etc. So, mangyayari yan hopefully soon. Bibisitahin natin yung farm. One of the reason na kaya gusto kitang sama doon, gusto kitang mabigyan ng isang bukas is para ma-practice mo yung knowledge na natutunan mo kung mga nakaraan taon sa pag-aaral. Again, if gusto nyo mag-start up crayfish farming o fish farming kasi tawag guys, please visit yung kanyang Facebook and yung kanyang YouTube channel. So I'm highly recommending. Maayos na kausap, diretso. And it's very nice, very professional to deal with. So again, this is an adventure from this forest farm, from time farming with Tyler Mecano. Always remember, farmers are heroes. We love